salita ng Diyos, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang mga bibig. So, naniniwala po tayo sa bawat araw ng ating buhay ay lagi pong mayroong sariwa, bagong salita ng Diyos na siya po'y nais na ipabatid sa atin upang ating maranasan ang panibagong paglago ng ating pong relasyon at pananampalataya sa Kanya, isang panibagong pagtanggap po ng kaliwanagan ng kapahayagan ng salita ng Diyos tungkol sa Kanyang napapanahon na kalooban niya na gusto niyang ating pong magawa. So isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat sa masugid na sumusubaybay sa SCB Daily Live Streaming na ito. SCB Tribes, lalo tigit sa ating pong spiritual mentor, Pastor Wilbert and Pastor Asmin. Isang pinagpalang hapon po sa inyo. At tayo po inarito ngayon sa ating pong part 3, sa ating pong topic about the process of accelerations for restoration. At ito po ang ipagpapatuloy ko sa inyo na aking pong ibabahagi mula po sa salita po ng Diyos. At ang ating pong pinagkuhanan na foundations na mensahe mula sa salita ng Diyos ay sa Luke chapter 15 verse 20 to 24, Ezekiel 12 verse 22 to 23, Ezekiel chapter 12 verse 27, 28, Isaiah 60 verse 22. So dito po sa ating pong passage sa Luke chapter 15, 20 to 24, ay ating pong nakita na ang isa pong tanging nagpapabilis upang magkaroon ng restoration sa buhay po ng isang tao ay walang iba, kundi yung kanya pong pagsisisi o panunumbalik sa Panginoon. So kung nagdanais po pala ang isang mananampalataya na mapabilis ang kanya pong restoration ng kanyang kalagayan, katayuan ng buhay sa harapan ng ating Panginoon, ang tanging susi ay walang iba kundi ang pagsisisi. At ang pagsisisi ay nagdadala sa kaagadan na ating pong maranasan yung pong inheritance na inilaan ng Diyos sa atin. At sa Ezekiel chapter 12 verse 22 to 23 ay dito po ay meron pong sinabi ang Panginoon sa kanyang bayan na patungkol doon sa kasabihan na ang kanya pong salita ay pinag-aalinlangan ng mga tao na sinasabi nila ay hindi pamangyayari, hindi agad nangyayari ang kanya pong mga salita o pangiting pinahayag. Subalit sinagot po sila ng Panginoon mula rin po dito sa Ezekiel na sinabi ng Lord, mula ngayon ay hindi babanggitin ang ganitong kasabihan sa kanyang bayan sapagkat kanyang gagawin ang kanyang mga salita. Hindi na madidelay ang kanyang mga salita, ito ay tiyak na kanyang gagawin kagad. At sinabi ng po ng Isaiah chapter 60 na ang Panginoon ay seryoso mula doon po sa mga taong kanya pong pinili na nagtataglay ng kanya pong pangitain, nagtataglay ng kanya pong mandato, mga taong tinawag niya upang tupdin ang kanya pong kalooban dito sa lupa. Mga tao na kung saan ay nagtataglay ng kanya pong larawan, imahe. At ito po yung nais ng Lord na kanya pong gawin na paramihin dito sa sanlibutan ito. At sinabi po ng Panginoon ay siya ay nagsisimula sa isa. At ang isa ay pwede niyang paramihin at gawing isang makapangyarihang bansa. At ang sabi po ng ating pong Panginoon, ito ay kanya pong gagawing madali. So, ibig sabihin po, mula sa mga salita ng Diyos na ito ay kapag ninais ng Panginoon from Isaiah 60, kapag ninais ng Lord na gawin ang isang bagay na madali, ito ay kagad nga pong nangyayari at nagaganap. At walang pwedeng humadlang kapag ang sinabi po ng Panginoon na ito'y kanyang gagawing madali. So, ibig sabihin po ay sa kalikasan po ng Diyos ay meron po siyang pagkilos ng pagmamadali sa pagsakatuparan ng isa sa nais po niya o plano niya dito sa lupa na nais niya ito agad na mangyari. At dito po sa ating pong pinag-usapan, sa ating pong topic about the process of acceleration for restoration, sa mga nauna po nating pinag-usapan, nais ko po kayong dalhin doon po sa pag-review sa mandali, sa dynamics of the process of accelerations for restoration. Number 1, come back to God with true repentance. So the second dynamics of the process of acceleration is conformed in the image of Christ by consistent partaking of the proceeding word of God. And thirdly, consistently observe the code of honor and to unlock the kingdom resources over our lives. So the dynamics of the process of accelerations for restoration connected in the house of God as a son and not as a servant. So dito po tayo magsisimula sa ating pong part 3, connected in the house of God as a son and not
as a servant. So dito po sa talata, sa Luke chapter 15 verse 17, ganito po ang sinasabi. When he finally came to his senses, he said to himself, at home, even the hired servant have food enough to spare, and here I am dying of hunger. So ito po yung isang senaryo nung ang prodigal son ay siya po'y lubos na naghirap na at bagsak na ang kanya pong kabuhayan, ay dumating po sa sandali na siya ay nagkaroon ng kaisipan na kanya pong naisip ang lugar ng kanyang tatay, ang tahanan ng kanya pong tatay, at ito ang kanya pong naging kaisipan na sinabi po niya na sa bahay ng aking ama ay napakaraming mga alipin na may sapat na pagkain, samantalang ako dito ay magugutom. So dito po ay makita ho natin yung pong pagkaka-activate ng frequency sa puso ng bunsong anak nito, the prodigal son, na pinapakita po rito yung pong kanya pong connection pa rin sa kanya pong sa kanyang tahanan, sa tahanan ng kanyang tatay, na bagamat siya ay nahiwalay sa matagal na panahon, samantalang siya ay nagkusa na humiwalay, ay nagkaroon, pumuli siya dito ng kaisipan na manumbalik sa tahanan ng kanya pong tatay. At doon po sa nauna po niyang nasabi sa kanyang sarili, sa pagbabalik niya sa tahanan ng kanyang tatay ay ang kanya pong pagtingin sa kanyang sarili at ang kanya pong idideklara sa harapan ng kanyang tatay ay ituring na lamang siya na isa sa mga alipin at hindi na anak. But alam po natin ang senaryo, hindi po nangibabaw ito pong tinig ng anak, kundi ang nangibabaw pa rin ay yung kalooban at tinig ng tatay na hindi na pangyari na siya po ay naging isang alipin, kundi siya ay itinuring na isang anak. At doon sa kanyang taos-puso, sa kanyang totoong pagsisisi at pananambalik sa kanyang tatay, ito po yung naging dahilan kung bakit agad nagkaroon ng total restoration ang kanya pong identity, ang kanyang katayuan na siya ay naging isang anak. Ibig sabihin, siya po ay naging connected strongly sa tahanan ng kanyang tatay, sa kanyang posisyon bilang isang anak, hindi isang servant. At dito naman po sa side ng eldest brother po, nakita ho natin dito sa Luke chapter 15, verses 25 to 32, ganito po ang sabi. Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing, and he called one of the servants and asked what these things mean. And he said to him, your brother has come, and your father has killed and fattened calf, because he has received him back safe and sound. But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him, but he answered his father, look, these many years I have served you, and I never disobey your command. Yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. But when his sons of yours came, who has devoured your property with prostitute, you killed the fatted calf for him. And he said to him, son, you are always with me, and all that is mine is yours. It was fitting to celebrate and be glad for this your brother. I was dead, and is alive. He was lost and is found. So dito naman po, makita ho natin yung behavior, yung attitude nitong panganay na anak nang dumating ito pong kanya pong bunsong kapatid na kanya pong naratnan na meron pong selebrasyon, may pagdiriwang dahil sa nagbalik ang kanyang bunsong kapatid. At dito po ay hindi niya nagustuhan ang pagbabalik ng kanya pong kapatid, at sapagkat sabi po dito, siya ay nagalit at ayaw niyang makiisa sa selebrasyon, sa pagdiriwang na kasama ang kanyang tatay para dito sa kanya pong nakababatang kapatid. At dito po ay nakita ho natin na yung tatay ay siya yung nag-adjust para dito sa kanya pong anak na ito ay kinukumbinsi na makiisa. Ngunit hindi po nagawa nitong anak na panganay. At makita ho natin na sa kultura ng
mga Hudyo ay ang kapatid na panganay o anak na panganay, siya yung dapat na katuwang katulong ng tatay sa pagpangasiwa nitong ganito pong uri ng selebrasyon, ang pag-entertain sa mga bisita, pagsaayos ng mga bagay-bagay na kailangan upang maging matagumpay ang selebrasyon, ngunit hindi po naging kaisa ang panganay na anak na ito. At ito po ay makita rin natin na malaki ang problema nitong anak na panganay o itong kapatid na panganay nitong prodigal son, kasi siya po yung physically na kasama ng kanya pong tatay. At nakita po natin na hindi po siya strongly connected doon sa kanya pong mga pagsasalita habang kausap pa kanyang tatay. Na dito po ay pinahayag niya kung ano yung identity na nangingibabaw sa kanya na bagamat anak, pero ang kanya pong pagtingin at ang kanyang naramdaman ay tulad ng isang servant. At gayon din po yung kanya pong problema doon sa kanya pong relasyon sa kanyang kapatid. Hindi siya natuwa na ang kanyang kapatid ay bumalik sa kanila, na-restore ang relationship sa kanyang tatay. So ibig sabihin, maging sa kanyang kapatid ay disconnected ang kanya pong puso. Hindi niya matanggap yung pagbabalik ng kanya pong kapatid. So ibig sabihin po rito ay mas malaki yung problema nitong kapatid na panganay kaysa dito sa bunso. Dahil sa katotohanan nga po, siya ay kasama ng kanyang tatay. So bagamat siya kasama ng kanyang tatay physically, ay hindi niya nakita yung kanyang identity na talagang siya yung anak. At meron pong side sa kanyang kaisipan, sa kanyang katauhan, na ang pagtingin ay parang isang alipin. Kaya dito po makita ho natin yung process of acceleration for restoration na nangyari sa bunsong anak dito sa alibugang anak ay naging madali o napadali dahil doon sa deklarasyon ng kanyang tatay, doon sa total restoration sa magitan ng deklarasyon ng kanyang tatay na hindi niya accepted ng tatay na yung kanyang anak ay ituring na isang servant o alipin, kundi yung pagiging isang anak. So dito po ay pinapakita sa atin yung prinsipyo, yung katotohanan na kung tayo ay isang anak ng Diyos ay ating panindigan. Ang pagiging anak, maging maliwanag sa atin na tayo ay isang anak, hindi na tayo isang alipin. At ito po ang siyang magsisecure ng ating pong mga inheritance na inilaan ng Diyos sa atin. Dahil sa dito po, sa nangyari dito sa bunsong anak, ang kanya pong mabilis na karanasan ng restoration ng kanya pong posisyon, ng kanyang katayuan bilang anak, at sa muling pagtanggap ng kanya pong mana ay walang iba kundi yung kanyang connection, yung kanyang relasyon sa kanya pong tatay sa loob ng kanyang tahanan. That's why the fourth truth or the principle in the process of acceleration for restoration is connected in the house of God as a son and not as a servant. Sabi po dito sa aking pong handout na ito, true restoration of relationship can only be settled and secured within the house of God because it runs with God's rule. So ang tunay daw po na restorations ng relationship ay maayos lamang ito, masisecure lamang ito sa loob ng tahanan ng Diyos, sapagkat ang tahanan po ng Diyos ay pinamumunuan ng pamantayan o batas ng Diyos. So yun po yung ating basihan, na ibig sabihin, ang batas ng tatay, ang batas ng Diyos, ang siyang dapat na masunod, patungkol sa ating pong buhay, especially sa pag-aayos o pagre-restore ng relationship. Kaya nga po, sinasabi ng salita ng Panginoon, ng ating Diyos, na kung merong mga pagkakamali, kung merong pagkakasala sa isa't isa, ay magkaroon ng pagpapatawaran
sa isa't isa. Ang isa pong solusyon sa pagtanggap ng kapatid o ng iyong kapwa ay walang iba kundi yung pagpapatawad. So ito po ay isa sa rules ng Lord sa kanya pong tahanan, yung pagpapatawad. Sapagkat dito po sa pagpapatawad ay dito po maranasan natin yung healing or yung restoration ng relationship. Maging sa loob ng pamilya, maging sa ating pong mga kaibigan, sa mga taong nakapaligid po sa atin. Ito po yung dahilan at magiging basihan kung bakit magkakaroon ng restoration yung relationship. At higit sa lahat, sa loob ng tahanan ng Diyos, sa loob ng church, ay ang restoration. Ang itong restoration mangyayari, masisettle ito sa pamamagitan po ng batas ng Diyos. At sa pagkakamali nga po, may nakalapat ang Diyos na kanya pong panuntunan o batas na dapat nating isagawa. Kung may pagkakamali, kung may pagkukulang, ay ating pong ibigay ang pagpapatawad. At naniwala po ko sa pagpapatawad ay isa po yan sa manifestasyon ng isang totoong pag-ibig na mula sa ating pong Panginoon. May sinabi po si Dr. Wilhamon, ang sabi po niya, if the literal second coming of Christ has not taken place yet, then more spiritual restoration is coming to the church. If the literal second coming of Christ has not taken place yet, then more spiritual restoration is coming to the church. So, big amen po tayo dito. Ano po? So, kung ang literal daw po na pagbabalik ng ating Panginoon Jesus ay hindi pa mangyayari, maraming spiritual restoration ang darating o mangyayari sa loob ng iglesia. Kaya, salamat po sa Panginoon. Ano po? Dahil sa kanya pong desisyon, sa kanya pong timetable, hindi pa siya dumarating. So, naniniwala tayo na maraming spiritual restoration ang higit na mangyayari sa kanya pong iglesia. So, in the season of accelerations for restoration, there will be a supernatural release of His power to save, heal, and deliver His people. So, ito po, kita ho natin, ano po, sa panahon ng acceleration ng restoration, tulad nga po na nabanggit po kanina, ano po, sa quotation ni Dr. Wilhamon, habang hindi pa dumarating ating Panginoon Jesus, maraming posibilidad na mangyayaring spiritual restoration sa loob ng iglesia o maging sa labas ng iglesia to the church. Ano po? So, sa panahon ng acceleration of restoration, ay makita po dito yung supernatural release ng kapangyarihan ng Diyos dahil siya ay nagsisave at nagpapagaling at nagpapalaya ng mga tao. At ito po ay pinatunayan na ng salita ng Diyos sa Acts chapter 2, verse 43 to 44. Sa New Living Translation po, ito po ang sabi, a deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. So, naniwala po ko na i-restore ng Lord ang signs, wonders, and miracles sa church. At isa po sa ating pong makita na pagkilos ng kapangyarihan ng Panginoon ay hindi lamang sa mga church leader, kundi even the ordinary members ng church. Ito ay mangyayari at mag-manifest sa kanila. As a part of the manifestations ng pong restorations ng kapangyarihan ng Diyos, ng pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa kanya pong iglesia. At dito po sa Book of Acts na kaganapan na kung saan ay through the apostle ay nag-perform ang Lord ng mga himala at tanda. So, hindi po nalilimitahan ang pagkilos ng Diyos at hindi po nalilimitahan ang senaryong ito nangyari sa Book of Acts. Ito ay possible na mangyari muli sa ating pong kapanahunan. Kapag dito po nga po sa ating pong topic, ay isa sa ating pong nakikita at pinapanampalatayanan na ito ay i-restore ng Lord sa kanyang church. At kapag kumikilos po ang kapangyarihan ng Panginoon na nagpapagaling, nagdiligtas, nagpapalaya ng mga tao, so mas lumalakas po yung God's consciousness ng mga tao. At ito po yung dapat na nasa kamalayan, na nangingibabaw na kamalayan sa mga church people o sa mga mananampalataya na higit na yung kamalayan sa presensya ng Diyos ang siya pong nasa ating pong mga buhay o sa ating pong katauhan. So sa pagkilos po ng kapangyarihan ng Panginoon, wala tayong ibang magiging response kundi ang mamangha
sa pagkilos ng presensya ng Panginoon. Tulad na nangyari po sa early church in the book of Acts na ang naging tangi pong response ng mga tao doon sa supernatural release of power of God, the presence of God, ay yung mamangha sa presensya ng Panginoon. At naniwala po tayo na kapag ang presensya ng Diyos ay nasa church, ay arestado ng presensya ng Diyos ang church at ang mga tao, ang kanilang kamalayan ay nakapokus, nakatutok sa presensya ng ating pong Panginoon. Sabi po dito sa aking outline, the church will be arrested with God's consciousness. It will cause quick change of attitudes and behavior of church people. So ito po pala yung possible na mangyayari at gaganap kapag ang church ay napapangibawawan, arrested ng presensya ng Diyos o God consciousness, napapadali ang pagbabago ng attitude and behavior, yung asal, yung pag-uugali ng mga tao sa loob ng simbahan. Kaya po sa early church in the book of Acts, makita ho natin dahil nga po doon sa ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay talagang kalang naranasan at nakita. At araw-araw sila ay merong encounter sa salita ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Napakabilis nung kanila pong pagbabagong naranasan sa kalapong buhay. So ito po yung epekto na kung saan ay ating pong nararanasan na po yung ang ating sarili ay mas maging God-conscious. Kasi bakit tayo mas naging God-conscious? Kasi talagang visible na po yung kanya pong pagkilos sa church o sa ating pong mga buhay. At dito po ay makita ko natin in the seasons of acceleration, for restoration, ay isa po ito sa gagawin ng Panginoon, yung pag-release ng kanyang kapangyarihan to heal, to save, and deliver His people. So, aside po dito, how do we know that you are really connected strongly in the house of God? So, bakit po natin to ini-emphasize? Doon po sa pagkilos ng Panginoon, kung tayo ay connected strongly in the house of God, so tayo po yung unang recipient na makaka-receive ng pagkilos ng Diyos. At yun po ang totoo na kung mayroong gagawin ang Panginoon na panibagong pagkilos sa mundong ito, sa lupang ito na ating ginagalawan, ang unang makaka-receive at unang makakaranas nito ay walang iba kundi ang Iglesia. That's why napaka-importante na tayo ay connected strongly sa tahanan ng Diyos. Upang kung ano man ang gawin ng Panginoon, hindi po tayo maiwanan. Hindi natin ma-miss po yung pagkilos ng Panginoon. But, kinakailangan nating tiyakin na talagang tayo ay connected strongly in the house of God. So, sinabi po natin, in the process of acceleration for restoration, mahalaga po ito pong connection natin sa kanya pong iglesia. Connections natin, connected tayo sa tahanan ng Panginoon as a son, not a servant. Paano natin malaman na tayo strongly connected in the house of God? So let's diagnose our connection in the house of God according to these some scriptures. So meron po akong unang tanong dito. Are you fellow citizens with the saint and member of the house of God? So yung pong ating pong pagiging fellow citizens and member in the house of God ay nagpapatunay, magtitiyak ito na tayo ay merong matibay na ugnayan o koneksyon sa tahanan ng Diyos. So ito po yung sinabi ng Ephesians chapter 2, verse 19 to 22. Now therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, having been built on the foundations of the apostle and the prophet, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom the whole building being fitted together grows into a holy temple in the Lord, in whom you are also being built together for a dwelling place of God in the Spirit, but fellow citizen with the saints and members of the house of God. So ang una pong tiyakin, ng isang mananampalataya ay yung kanya pong connection in the house of God as a fellow citizen
and members in the house of God. So hindi tayo dapat maging foreigner, hindi tayo dapat maging strangers. Ang ibig sabihin po niyan ay loss or weak yung connection sa tahanan ng Panginoon. Itong mga strangers, foreigners nito, ito po yung mga mananampalataya na makikita mo lamang kapag merong okasyon sa church. Kapag merong outing ang church. Kapag merong selebrasyon sa church. Ano po? Ibig sabihin, hindi po talaga sila responsible, committed doon sa church na kanya pong kinabibilangan. Kaya po isa pong bagay ang pinapakita sa atin ng scripture from Ephesians chapter 2 verse 19-22 na magdedetermine na talagang tayo ay connected sa tahanan ng Diyos, ay tayo ay fellow citizen and member of the house of God. Pangalawa pong tanong, bilang pong pag-diagnose natin kung talagang tayo ay connected strongly in the house of God. Do you have a deep concern and commitment in the house of God? Are you willing to bless the house of God by your skills, talents, labor, and resources? So, tayo ba'y merong malalim na malasakit commitment sa tahanan ng Diyos? Handa ba natin i-bless ang tahanan ng Diyos sa magitan ng ating skills, talents, labor, and resources? So, ito po yung sabi ng word from John chapter 2 verses 40-17. In the temple, he found those who were selling oxen and sheep and pigeons, and the money changers sitting there and making a heap of cords. He drove them all out of the temple with the sheep and oxen, and he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. And he told those who sold the pigeons, "Take these things away. Do not make my Father's house a house of trade." His disciples remembered that it was written, "Zeal for your house will consume me. Zeal for your house will consume me." So ito naman po ang sanabi ng New Living Translation sa John chapter 2 verse 17. Then these disciples remember this prophecy from the scripture. Passions for God's house will consume me. Passion for God's house will consume me. So, ibig sabihin po nito ay sa ating pong Panginoon Jesus na pinakita po niya kung gaano po yung lalim ng kanya pong concern na kanya pong pangalagaan ang tahanan ng Ama o tahanan ng Diyos. So yung malasakit na pangalaga, o malasakit na proteksyonan ang tahanan ng Diyos mula sa gawain na hindi karapat-dapat na isagawa sa loob ng kanyang tahanan. Tulad po ng sinabi sa atin ng verse ng John chapter 2 verse 40-17 na yung kanyang tahanan ay ginawang pamilihan o palengke. Na ito ay nagbigay po sa atin ng Panginoon Jesus ng galit dahil hindi niya matanggap na ganito ang ginawa ng mga tao sa tahanan ng kanyang Ama o tahanan ng ating Diyos. Kaya naman, sinabi po ito ay nililis ng ating Panginoon upang dalhin doon sa talagang kanyang katayuan na worthy sa harapan ng ating Diyos. So dito po ay pinapakita ko yung malalim na concern and commitment na ng isang anak ng Diyos sa tahanan ng Diyos. At dito po ay dapat makita natin yung ating mga sarili. Kung talagang tayo connected sa church na ating pong kinabibilangan, meron tayong malalim na concern and commitment. At gayon handa po nating i-bless po yung church na ating pong kinabibilangan. So yan po ay isang malinaw na dapat ebidensya na nakikita doon sa mga strongly connected sa isa pong iglesia. At sa pangatlo po na tunayan na tayo ay connected sa tahanan ng Diyos. Ito po ang pangatlong tanong dito. Do you possess a delightful heart to dwell, stay in the house of God? Do you possess a delightful heart to dwell, stay in the house of God? Nasa iyo ba? Taglay ba natin yung tayo ay merong kagalakan, tayo ba ay nasasayahan, nasisiyahan, na manatili, nag-enjoy tayo manatili, manahan sa tahanan ng Diyos.
Ito po ang sabi ng Luke chapter 2, verse 41 to 49. So ito po ay patungkol sa ating Panginoon Jesus nung siya po ay nasa panahon ng kanya pong pagiging isang kabataan. Ang sabi po dito, now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was 12 years old, they went up according to custom. And when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not know it, but supposing him to be in the group, they went a day's journey. But then they began to search for him among their relatives and acquaintances. And when they did not find him, they returned to Jerusalem, searching for him. And after 3 days, they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were amazed at his understanding and his answers. And when his parents saw him, they were astonished. And his mother said to him, Son, why have you treated us so? Behold, your father, I have been searching for you in great distress. And he said to them, Why were you looking for me? Did not know that I must in my father's house. Did you not know that I must be in my father's house? So dito po sa panahon ng pagiging teenager at kabataan po ng ating Panginoon Jesus. At sa ayon po sa kwento, nung siya po ay hinanap ng kanyang magulang na si Mary Joseph, after nung pumatapos yung pesta ng Passover, napauwi na sa tahanan, nakala ni Mary Joseph kasama si Jesus sa kanilang pag-uwi. At nangyari pala ay si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem at naandun sa templo. At dito po, nilinasumpungan si Jesus after 3 days ng kanilang paghahanap. So bilang magulang, na kung walang paalam, ang isang anak ay merong galit na mangingibabaw sa puso kasi nga po ay doon sa inaccurate na behavior na pinakita. At dito ay nung masumpungan ni Mary at Joseph, siyempre sinaway ni Mary, sinabihan si Jesus doon sa kanyang ginawa sa kanila. But ang sagot po ng ating Panginoon Jesus ay ang sabi niya ay, di ba niyo alam na dapat ako ay nasa tahanan ng aking ama? So, dahil malinaw kay Mary at kay Joseph kung sino si Jesus sa kanilang buhay. Kaya dito po ay kalabong naintindihan na unawaan ang sagot ng ating Panginoong Jesus nito sa kanila. So, ibig sabihin po nito ay sa isang anak ng Diyos, sa isang mananampalataya, ay dapat natural sa atin yung kasiyahan, yung kagalakan na manatili, manahan sa tahanan ng ating Diyos. Kung sinasabi natin na ang church ay tahanan ng presensya ng Diyos, kung sinasabi natin na ang church ay tahanan ng Espiritu ng Diyos. Yes, spiritually, ang church ay yung mga mananampalataya. Pero ang church po ay meron po tayong pinagdarausan na sentro ng ating panambahan, ng ating panalangin, ng ating mga gawain sa Panginoon, itong ating pong church building. Yung pagpapakita sa spiritual aspect ng kasiyahan, pananahan sa tahanan ng Diyos ay maipapakita rin natin ito in the physical realm sa magitan ng ating pong commitment, ng ating pong ating pag-stay sa kanya pong iglesia. Yung nag-i-enjoy tayo, kasiyahan natin, basta't usapin patungkol sa ating Panginoon. Patungkol sa usapin ng iglesia, tayo ay nasisiyahan, nag-i-stay tayo. Sa panahon ng panambahan, praise God, meron ba tayong puso't kaisipan na talagang gusto natin na ma-encounter at mag-stay sa presensya ng ating Panginoon? So, ano po yung ating pong pinaka-highlight na pinaka-motibo sa sandali na tayo ay nasa loob ng church building o tayo ay kasama ng ating mga kapatid o tayo ay bilang spiritual temple church
Tayo ba ay merong kasiyahan na mag-stay sa tahanan ng Diyos o sa presensya ng ating Panginoon sa kanyang tahanan? Kaya ito rin po ang sinabi ng Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Praise God. So, nakita ko po dito na kung ating nararanasan ang kabutihan at habag ng ating Panginoon, at ito yung ating pinupurso na maging takbo ng ating pong buhay. Tanda po ito na kung ano yung pong ating connection, ano yung ating damdamin, ano yung ating puso, ano po, tungkol sa tahanan ng Panginoon. Ano ang posisyon ng tahanan ng Diyos sa ating mga puso? Ano ang koneksyon ng ating puso sa tahanan ng Diyos? So, nag-i-enjoy tayo na mag-stay, manahan sa tahanan ng Diyos. So, ito yung dapat. Kaya po sabi dito ng Psalms 20 verse 6, I shall dwell in the house of the Lord forever. Kaya po yung pananahan, pag-i-stay sa presensya ng Panginoon, ang pinaka-practice natin ay dito sa lupa. Ngayon, sa ating mga kinabibilangan, na iglesia. Spiritual and physical, sa ating kinabibilangan na iglesia, church, ay dapat ay strongly connected tayo. At ito yung ating pong mapapakita kung tayo ay nagtataglay ng puso na tayo ay naliligaya, nasisiyahan na mag-stay sa tahanan ng Diyos. Number 4, are you passionate in the presence of God in His house? Are you passionate in the presence of God in His house? Ang sabi po ng Psalms 84 verse 10, for a day in your courts is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. For a day in your court is better than 1,000. So wala pong panama. Hindi pwedeng maitumbas ang 1,000 araw. Isang araw sa loob ng presensya ng Diyos na naranasan ng isang mananampalataya. Kung tayo po ay passionate sa presensya ng Diyos sa kanyang tahanan, every time na tayo po ay sumasamba, nananalangin, nasa pagtitipon ng mga kapwa mananampalataya sa tahanan ng Panginoon, I believe po na kung ano yung ating pong intense hunger and thirst sa presensya ng Panginoon, dito tayo kakatagpuin ng Panginoon. Meron tayong narinig na katuruan dito sa SCB na kung ano yung ating response na pinapakita sa Diyos, yun din ang response na gagawin ng Panginoon para sa atin. Kaya sa ating pong pagiging passion o sa pagkakaroon natin ng masidhi na pagnanais, hangarin sa presensya ng Diyos sa kanyang tahanan. So every time na tayo sumasamba, every time na tayo patutungo sa kanyang iglesia, sa gawain, merong mangyayaring encounter sa presensya ng Diyos ang bawat sa atin. At ang sabi po nito, walang kapares na o katulad na kalidad ang isang araw o panahon na ikaw ay nasa loob ng presensya ng Diyos kaysa 1,000 taon o araw. Kaya po, sinabi po dito ng salmista na mas nanaisin ko ang maging security guard, ang maging bantay, pintuan sa tahanan ng Panginoon kaysa manahan ako sa tahanan ng masama. So, dito po ipinapakita yung puso kung gaano ka-passionate sa presensya ng Diyos. So, kung meron tayong ganito pong damdamin na pinapakita sa Panginoon, so, ibig sabihin po, kung ito yung nakikita ng Lord, dito po tayo tutumbasan. Dito tayo tutugunan ng ating Panginoon. Kaya po ang sabi niya doon sa James, lumapit ka sa akin at ako ay lalapit sa iyo. So, ano man yung response, yun ang pinagbabasihan ng Diyos sa kanya ring response sa atin. Kaya po doon sa puso natin, na meron tayong hunger and thirst sa kanyang presensya, dito tayo pupunan ng ating Panginoon. The more na tayo nauuhaw, the more na tayo may hunger sa Panginoon, the
the more na pinaparanas ng Lord na po yung kanyang presensya sa atin. At higit pa doon sa level na atin pong ni-expect kapag kumilos ang Lord na kanya pong iparanas yung kanyang presensya sa buhay natin. So, pinapakita ko dito na tanda ito na tayo ay strongly connected sa tahanan ng Panginoon kapag tayo passionated sa presensya ng Diyos sa kanya pong tahanan. Number 5, are you planted in the house of the Lord by means of your connection in your pastor, brethren, and corporate lifestyle of the house? So, tayo ba ay talagang itinanim? At yung alam natin na tayo itinanim ng Diyos sa kanya pong tahanan sa magitan ng iyong koneksyon sa iyong pastor, sa magitan ng iyong koneksyon sa iyong kapatid, sa corporate lifestyle. Ano ibig sabihin ng corporate lifestyle? Yung pong lagi pong mga gawain itinakda sa loob ng iglesia. Worship service, discipleship, small group, one-to-one. So, yung pong mga ginagawa sa loob ng isang linggo ng kabuuan ng church, tayo ba talaga ay merong involvement, meron ba tayong partisipasyon? Tanda na tayo ay connected sa church na ating pong kinabibilangan. At yan din itanda na alam natin, tayo ay itinanim dito ng ating Panginoon. So, are you planted in the house of the Lord by means of your connection in your pastor, brethren, and corporate lifestyle in the house? Ang sabi po ng Psalms 92, verse 12 to 14, the righteous flourish like the palm tree and grow like a cedar in Lebanon. They are planted in the house of the Lord. They flourish in the courts of our God. They still bear fruit in old age. They are ever full of sap and green. So, ang sabi po dito, ang matuwid, ang sabi po dito ay lagi po itong nananiriwa, nananagana, tulad ng isang puno na sabi po ito ay lumalago katulad ng cedar in the Lebanon. Sila ay mga itinanim sa tahanan ng Panginoon. So, naniwala ho tayo na walang iba ring nagtatanim sa isang mananampataya sa kanyang tahanan kundi ang Panginoon. At kapag alam natin tayo itinanim ng Panginoon sa isang church, sa isang tahanan, so manatili po tayo dito sapagkat dito tayo magbubunga. Dito tayo pagpapalain ng Panginoon. Dito tayo huhubugin ng Panginoon. Dito tayo gagamitin ng Panginoon. Dito tayo pagpapalain ng Panginoon. Dito tayo sasamahan ng Panginoon na mangyari ang katuparan ng destiny na kanyang idinisenyo sa buhay po natin. At asay po dito, ang pangako ng Panginoon, kapag tayo natanim doon sa iglesia, sa kanyang tahanan, asay po dito, kahit na tayo ay maedad na, matanda na, ay mananatili pa rin sariwa at magbubunga ang ating mga buhay. So, ibig sabihin po nito, kahit tayo maedad na, ay makita natin yung breakthrough, ang ating pong ang tagumpay ng ating pong buhay na koneksyon sa paglilingkod sa Lord ay mananatili pa rin magsasalita ang patotoo na talagang tayo ay pinagpala at sinasamahan ng ating Panginoon. So, are you planted in the house of the Lord by means of your connection in your pastor, brethren, and corporate lifestyle of the house? So, sa lima pong itong katanungan ay maaari na po nating malaman kung ano ang ating pong kondisyon o yung ating pong koneksyon sa tahanan ng Panginoon. So dito po, ating po itong binibigyan po ng emphasize dahil nga po sabi natin na ang isa sa process upang tayo po ay makaranas ng acceleration for our restoration ay yung tayo connected sa tahanan ng Diyos bilang anak, hindi isang alipin. So, kung sa pagiging anak, ang dahilan kung bakit mapagpabilis yung restoration sa buhay natin sa lahat po ng aspeto ng ating buhay na itinakda ng Diyos na dapat makita at mangyari sa atin at bahagi rin ito po ng katuparan ng Diyos ng kanyang plano sa buhay natin at bahagi ng ating paglalakbay tungo sa katuparan ng destiny ng ating buhay. Yung ating pagiging isang tunay na anak na connected tayo sa ating tahanan. So kung dito po tayo itinalaga ng Diyos sa ganitong kategorya na anak, ang sabi nga po natin, naging anak din tayo o naging anak tayo ng Panginoon, magpaka
anak na tayo. Ano po? Ibig sabihin, ilagay natin yung ating sarili sa posisyon ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Tulad po nang pinakita sa atin ng dalawang magkapatid, yung prodigal son at yung elder brother niya, na magkaiba, yung kanila pong pagtingin at damdamin ayon sa kanila pong naranasan, ayon sa lang kinakatayuan. Ang bunsong anak ay bagamat anak dahil doon sa kanyang naranasang paghiwalay sa kanyang tatay at paglustay ng kanyang kayamanan at naging isang alipin, nakita niya yung kanyang sarili bilang isang servant, bilang slave. Kaya naman doon sa kanyang isip, sa pagbabay sa kanyang tatay ay yung siya'y maging isang alipin, hindi maging anak. At yun namang kapatid na panganay, makita natin kasama ng tatay, subalit ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili, pagtrato niya sa kanyang sarili ay hindi anak, kundi isang slave o isang servant. So, makita ko natin na isang anak na physically nahiwalay, isang anak na physically kasama, pero pareho na mayroong magkaiba ng identity ng pagtingin sa kanilang sarili. Bagamat anak ay nabago, iba yung kanilang pagtingin sa sarili because of their experience and because of their mindset. So yung mindset, ay alam natin, ito ay epekto, impluensya ito noong karanasan na naranasan ng parehong magkapatid na ito. But sa mata, sa damdamin ng tatay, ang anak ay anak. Yung po ang puso ng tatay. Kaya naman yung isang traumatic na anak na bunso, na kanyang ini-expect na yung kanyang deklarasyon, na kanyang sabi sa tatay na siya ay maging servant na lamang, hindi po nangyari kundi yung pong puso at boss ng tatay na nag-declare na siya ay isang anak dahil nakita ang totoong pagsisisi, siya ay nalagay sa posisyon ng pagiging anak. At yung pong isang anak niya na panganay ay talagang anak naman ang turing. At sinasabi nga po nung tatay ay ang ikaw ay laging kasama ko at ang lahat ng aking pag-aari kayamanan para sa iyo. At dito ay makita yung pong pagdideclare ng tatay na sa kanyang dalawang anak na anak. Ano ibig sabihin po nito sa atin? I-posisyon natin ating sarili na tunay na anak sa tahanan ng Diyos. So, position yourself. Position yourself to become a true son in the house of God. So, meron po tayong tatlong halimbawa dito. Eldest son, the youngest son, at wala pong iba kundi ang ating Panginoon. So, unahin natin ang eldest son. So, position yourself to become a true son in the house of God. So, yung eldest son, sabi ko dito, he saw himself as a slave. Nabanggit ko po ito sa inyo kanina. He saw himself as a slave. He accused his father. Kasi nga po kapag namali na yung tingin natin sa ating mga sarili na hindi isang anak ay nagkakaroon ng ibang behavior, pumapangit yung attitude at nawawala na yung respect doon sa tatay. So ito ho yung nangyari dito sa eldest son. So he accused his father. He wanted to celebrate with his friends outside the house. So kanyang inakusahan yung kanyang bunsong kapatid na inubos, nilustay ang kanyang pera sa mga prostitute. So siya naman ay mayroong mga kaibigan sa labas ng bahay. So mas gusto niya ang mag-celebrate kasama ang kanyang kaibigan sa labas ng kanyang bahay, sa labas ng bahay, kaysa loob ng kanyang tahanan. So he wanted to celebrate his friends outside the house. He did not accept his brother as brother. Yung po ang isang masakit na katotohanan dito. Bagamat kapatid, sa pagbabalik, nakita po yung kondisyon ng kanyang puso para sa kanyang kapatid. So hindi niya consider na talagang kanyang kapatid. He did not accept his brother as brother. Ano po makita natin sa eldest son? He has a false accusation to his brother. And he was without joy. So hindi siya po nakiisa doon sa selebrasyon, sa kasiyahan na dinakda ng kanyang tatay dahil sa pagbabalik ng kanyang kapatid. So ito po yung kalagayan itong eldest son sa loob ng tahanan. So tingnan naman po natin yung youngest son. The youngest son, he is a self-centered son. He is a self-centered son. Kaya po ang ginawa po niya, bagamat wala pa sa panahon, hindi pa napapanahon, kinuha niya yung kanyang yaman. Bagamat sa kanila, kultura ay pwede lang kuhanin yung yaman kahit buhay pa yung tatay,
Pero ang tatay pa rin ang magpapasya kung napapanahon na o tamang panahon na ibigay yung mana. So, dahil sa kanyang pagiging self-centered, kinuha niya yung kanya pong mana at humiwalay sa kanyang tatay, sa kanyang kapatid o sa kanyang tahanan. Dahil sa kanyang pagiging makasarili. He is a self-centered son. Next, he is relying to his blessing. So, doon lamang siya nakadepende sa kanyang pagpapala. At yung kanyang pagpapala, dahil nga po immature itong anak nito, at wala nga po sa tamang panahon ang pagkakuha niya ng kanyang pagpapala, nawala, nalustay niya itong kanyang kayamanang ito. Yung kanyang mana, everything he has was lost. So, isa pong epekto ng pagiging self-centered ang mga bagay na meron ka na iniingatan mo, na akala mo may ingatan mo, isang araw, madali pa lang mawala. So ito yung nangyari, dito sa bunsong anak nito. The youngest son. Everything he was lost. So makita ko natin, itong dalawang uri ng anak sa loob ng tahanan. Pangatlo, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus bilang anak. Kaya po, ang ating pong pinaka-best na pattern at model ng ating buhay ay walang iba kundi si Jesus. Pinakita niya yung pamumuhay na paano maging isang tunay na tao na namumuhay sa harapan ng Diyos. Paano namumuhay bilang anak ng Diyos. He is the pattern son. Paano mamumuhay bilang lingkod ng Diyos, bilang pastor. Makita ho natin yan sa buhay ng ating Panginoon Jesus. But sa mga sandali ito, tingnan natin kung paano pinakita ni Jesus ang pattern, ang posisyon ng pagiging isang tunay na anak sa loob ng tahanan ng Diyos. Ang sabi po dito, he is doing the Father's business. He is doing his Father's business. So ginagawa niya yung gawain ng kanyang tatay. Kaya sabi po niya, Jesus, wala siyang ginagawa na hindi niya nakita at hindi niya tinanggap mula sa Ama. So, ibig sabihin po, ang isa pong katangian ng pagiging isang anak ay yung nasa puso, yung nasa kalooban, nasa isipan na yung tatay, handa mo itong isakatuparan. Handa mo itong gawin. So, ito po pala yung pagiging isang tunay na anak, na handa mong pasanin ang responsibilidad na gawin yung gawain ng iyong tatay. So, he's doing his father's business. Next is, he recognized his father's house. He recognized his father's house. So, ang isa sa kanyang higit na kinikilala at pinahalagahan ang tahanan ng kanyang tatay. Ang tahanan ng ama. So, ganun din po tayo dapat, na ating pong higit na i-recognize na tayo ay nabibilang, na totoo tayong merong malalim na concern, sa tahanan ng Diyos, na tulad ng ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. Sapagkat ang tahanan ng tatay, ito ay ating tahanan. Kaisa tayo. So, pangatlo po, he does what his father is doing. Ginagawa niya kung ano ang ginagawa ng kanyang tatay. Kaya po doon sa kanya pong paglilingkod, pagmi-ministry, ang pinaka-reference points bakit niya ginagawa ang isang bagay ay dahil kanya pong itong nakita na ginagawa ng Ama. So wala siyang ginagawa na hindi niya nakita o ipinahayag sa kanya ng Ama. Kaya po in the perfect na tinatawag dating ministry ay yung magawa natin, yung gusto ng Diyos na ating pong gawin bilang anak. So he does what is doing his father doing. Number 4, he always give thanks to his father. Laging siya nagpapasalamat sa Ama. So isa pong magandang karakter, isang magandang attitude ng isang tunay na anak sa loob ng tahanan ng Diyos. Ang laging nagpapasalamat sa Ama. And even in the times of trials, even in the times of hardship, ang sabi nga po ng salita ng Panginoon, lagi tayong magpasalamat. At ito po ay naging isang uri ng takbo ng buhay ng ating Panginoon bilang anak
ang laging nagpapasalamat sa Ama. And number 5, he always doing the will of his Father. He always doing the will of his Father. Lagi niyang ginagawa ang kalooban ng Ama. Kaya po, bilang anak ay ang una po nating gawin ay yung malaman natin ang laman ng puso ng ating Panginoon. Ang malaman ang laman ng puso ng ating pong Diyos. At malalaman natin ang laman ng puso ng Diyos. Ano po, sa ayon sa sinasabi ng kanya pong salita. Physically, ano po, ang tao, malalaman natin ang laman ng puso sa magitan ng kanyang mga sinasabi. Ating mga pastor, ang kinoconsider as our spiritual father, amen? Malalaman natin ang laman ng kanilang mga puso, ang kanilang kalooban sa magitan ng kanyang pong laging mga binabanggit at sinasabi sa atin, o ating narinig. At kung ating nalalaman at narinig, ano po, ang isang salita na kung saan ay naramdaman natin na ito yung pinakamahalaga na dapat niyang mai-accomplish. So bilang anak, dito po tayo kumikilos. Isa tayo sa katuparan kung ano ang laman ng puso ng ating pong spiritual father o ating pastor. At higit sa lahat, kung ano yung pinapahayag ng salita ng Diyos na laman ng puso ng Diyos na bilang siya ating Ama. Nandun po dapat yung ating pong walang pag-aatubili na ating gawin ang kalooban ng ating pong Ama. Sa pagtupad po, ng kalooban ng ating Diyos, napakahalaga na po yung pong desisyon na kung saan ay ilagay natin yung ating sarili na wala nang option, kundi ang option ay yung pagsunod. So yung conviction na kung saan ay wala nang choice kundi ang pagsunod. So ito po ay magagawa natin kung ating sasanayin at ating hubugin yung ating sarili na ating pong laging i-focus ang frequency ng ating puso, ng ating kaisipan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At kung ito po ang makita sa atin ng Panginoon, tunay na tayo ay kumikilos na kanyang isang tunay na anak sa loob ng kanyang tahanan. Ano po makita natin sa ating Panginoon Jesus bilang tunay na anak? He sacrificed everything he has to glorify his Father. He sacrificed everything he has to glorify his Father. Handa niyang isakripisyo ang lahat ng bagay basta sa ikaluluwalhati ng ating Ama. So, sa usapin pong sakripisyo, pag usapin pong sakripisyo, ano po, ibig sabihin niyan ay nalalagay tayo doon sa inconveniente na sitwasyon ng ating pong buhay. At madalas kapag naranasan natin yung inconveniente, ano po, sa ating pong mga sarili, ay diyan po tayo nagkakaroon ng pag-aagaw ng damdamin kaisipan yung pagsunod at di pagsunod. Ano po? But sa panahon po ng merong pagsasakripisyo, sa panahon ng sufferings, mag-glorify natin ang Diyos na ang ating choice pa rin ay gawin kung ano yung karapat-dapat sa paningin ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po sinabi po, ano po ng Hebrews chapter 5 verse 8 na natutunan ng ating Panginoon Jesus ang pagsunod nung siya ay nag-suffer. So, makita ko natin doon na ang dahilan po kung bakit sinabi ng salita ng Diyos na yon na kung saan ay bagamat may sufferings na hinarap ay nagawa pa rin niya na matutunan ang pagsunod kasi pinagdesisyon niya ano po sa ganung sitwasyon ang sumunod. Ang ibig sabihin po yung pong impact yung naging outcome ng suffering sa kanya, mas pinili niya ang masunod. So handa niyang isakripisyo ang meron siya. Pinatunayan po na ating Panginoon Jesus yan, na kanyang iniwanan, sumandali, ang trono ng kaluwalhatian bilang siya yung hari ng kalangitan at nag-anyong tao, nag-anyong alipin, ay binigay ang sarili sa ikaliligtas ng sanlibutan. Kaya ikaliligtas ng mga tao. At ito ay para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. So, handa niyang isakripisyo ang lahat ng bagay para sa kaluwalhati ng Ama. So, ito po ay mga katangian na pinakita ng Panginoon Jesus. Papaano tayo magiging isang tunay na anak sa loob ng tahanan ng Diyos. So, position yourself to become a true sons in the house of God. So, the process of acceleration for restoration
na ating pong pag-usapan sa hapong ito, na katotohanan or principle na dapat nating maranasan is connected in the house of God, as son and not as a servant. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa hapong ito sapagkat ikaw ay kumilos sa aming pong kalagitnaan sa pamamagitan ng iyong mga salita na amin pong narinig. Panginoon, salamat sapagkat nais mo na mangyari sa bawat sa amin. Kung ano yung original na iyo pong disenyo, plano, layunin sa buhay po namin, O Diyos. At kung iyo pong pagbabasihan ang amin pong mga sarili, Panginoon, ay nakikita mo, O Diyos, yung amin pong mga kakulangan, aming kahinaan. Alam mo, Panginoon, yung pong aming mga kahinaan na hindi po namin kay agad na maabot yung pong standard, yung pong mga panuntunan mo. Kaya naman, O Diyos, sa iyo pong masaganang habag at biyaya at sa kapangyarihan mo, O Diyos, ay tinulungan mo kami at tinutulungan mo kami, Panginoon, upang mapadali sa aming buhay yung proseso, O Diyos, ng pagbubuo mo sa aming pong buhay. Buhay na binubuo mo, Panginoon, na mangyari yung pong iyo pong layunin, kalooban, at marating namin yung destiny na idinisenyo mo sa buhay namin bago pa kami mag-exist sa mundong ito o bago mo pa likain ang mundong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, O Diyos. At tunay nga po, Panginoon, na ito, O Diyos, ay lalo pang magiging madali sa amin kung kami ay tutugon ng tama at tutugon kami ng kaagaran, Panginoon, sa iyong mga salita. Kaya naniniwala po ako, Panginoon, ang hapong ito ay hindi po aksidente, na ito ang marinig na mga salita mo ng iyo pong mga anak. Maaring sa isang pangusap, 2 pangusap, 3 pangusap mula sa iyong mga salita, Panginoon, ay mangyari sa iyong mga anak na tumanggap nito na may pananampalataya. Merong mangyayari kaagaran na restoration sa kalapong buhay. Sa anuman pong aspeto yan, sa anuman pong bahagi ng kalambuhay na nais mong ipakita, Panginoon, ang katugunan, O Diyos, o katuparan ng iyong sita about this topic about the process of acceleration for restoration ay mangyari sa iyo pong manak. Sapagkat, Lord, sinabi mo, Panginoon, sa iyong sita, ano man ang aming pinapanampalatayanan na iyong sita, ito ang mangyayari sa amin. Ito yung gagawin mo sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, from the proceeding word, from your Rema word, na tinanggap ng bawat isa na iyong pong manak na nakinig sa iyong mga sita sa mga sandaling ito, Lord, ipapahayag mo ang iyong kapangyarihan. At ang kapangyarihan mong ito, Diyos, hallelujah, mula sa iyong salita, mula sa presensya mo sa iyong salita na tinanggap ng iyong mga anak, hallelujah, mas mangingibabaw, Panginoon, sa amin ang kamalayan sa iyong presensya. At sa kamalayan ng aming pong mga salita, damdamin sa iyong presensya, mas higit, Panginoon, na mangingibabaw ang tinig ng pananampalataya, O Diyos, hallelujah, at ang mga salita mo, Panginoon, tiyak na magaganap sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat ito'y isang panibagong pagkakataon na ibinigay mo sa amin, Panginoon, bilang iyong anak at bilang ginawa mong matuwid sa iyong harapan. At sinabi mo, Lord, the standard of living na iyong mga anak bilang matuwid ay ang mabuhay kami sa pananampalataya. Panginoon, sa iyong mga salita, sa aming unang pakikinig na parang imposible, na parang hindi mangyayari, but Lord, through the eyes of faith, to the power of faith, O God, na meron kami, alam namin, Lord, walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo, lahat ay may pangyayari sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, salamat, O Diyos, hallelujah, nga ito yung pong ipinaparanas mo sa iyo pong mga anak, O Lord. Lord, hallelujah, i-restore mo ang buhay ng bawat isa na iyo pong mga anak na nakikinig ngayon. Ano man po yung kanilang kalagayan, O Diyos, na kung saan, Panginoon, hallelujah, ay hindi, O Diyos, ito ayon sa iyong kagustuhan, paligan. Lord, i-restore mo ang relationship ng bawat isa, i-restore mo yung finances ng bawat isa, i-restore mo ang ministry, Panginoon, sa ministry ang iyong mga anak, i-restore mo ang kanilang kalusugan, i-restore mo, Panginoon God, hallelujah, ang kanilang pong relasyon sa loob ng kanilang tahanan. Higit sa lahat yung restoration, Panginoon, ng relationship sa iyo, paligan. Kung mayroon yung mga anak mo, Lord, na sa iyo lumayo, ng lamig, Panginoon, Lord, i-restore mo ang kanilang relationship nila sa iyo. Kahabagan mo sila, Panginoon. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Mga anak mo, Lord God, na nawala ng kabuhayan, Lord, i-restore mo ito, Panginoon. Masigit sa kanilang nawala, Panginoon. Sapagkat sinabi na yung sita, masigit sa aming iniisip, masigit sa aming hinihingi, masigit sa aming inaakala,
Masigit sa aming inisip, ang iyo pong ibibigay, Panginoon, ayon sa iyong kapangyarihan na kumikilos sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon. O Lord, salamat sa iyo, Diyos, sapagkat alam namin sa hapong ito, sa sandaling ito, merong breakthrough na nangyari sa aming pong buhay, sa aming espiritu, Panginoon, sa aming isipan, sa aming damdamin, sa aming paniniwala, sa aming paglilingkod. Merong breakthrough sa aming pagiging leader, pagiging pastor, sa aming pagiging lingkod mo, Panginoon, pagiging isang iglesia. Mayroong breakthrough, Panginoon, mula sa iyong mga sita. Lord, salamat sa iyo, Father God, hallelujah. Sapagkat alam po namin, Panginoon, hallelujah, ang aming panahon ay nasa panahon na kung saan this is the seasons of the process of acceleration for our restoration, Lord. Lord, maraming salamat sa iyo. Sa iyong lahat ng kapangyarihan, kapurihan, karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So maraming salamat po. Dito po tayo pa sa mantalang tatapos. God bless us all.